no, Sir Andy, sorry po, last na lang po, yan. O sige lang, okay lang yun. Kahit ilan eh, pwede naman Ayan. kasi may isang oras pa tayo. Dapat pa po ba sundin ang Sabat po? Sorry po, last na po ito. Yan. Oo naman, kasi hindi ka makakapaglingkod sa Diyos kung hindi mo susundin ang Sabat. Ibig sabihin ng Sabat, rest day. Yes. Ibig sabihin, tingnan mo dito sa Genesis chapter 2. Babasahin natin. Kasi ang Sabat o yung tinatawag nating muling paglikha ng Diyos ay ito ay nandito sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Basa. Genesis chapter 2 verse 1. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niya ligain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal. Sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likain ang lahat. Ayan. Ibig sabihin, nilikha niya ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. Pampitong araw, ito yung araw ng para papurihan ang Diyos. Yun yung Sabbath day. Ibig sabihin ng Sabbath day, rest to God. Ibig sabihin, rest to God na ipagpahinga mo ito at sasambahin mo ang Diyos. 6 na araw sa iyo ang pagtatrabaho. Yes. Ikapitong araw ay sasambahin mo ang Diyos. Magre-rest ka sa pagtatrabaho at sasambahin mo ang Diyos. Ngayon, sa atin sa Pilipinas, ang ating rest day o God's day ay araw ng linggo. Yes. Yan. Any kind of day ay pwede naman. Kahit anong araw yan na sambahin mo ang Diyos, ayos naman yan. Kasi araw-araw natin sinasamba ang Panginoon. Pero maglaan ka ng isang araw para sa ating Panginoon. Genesis, para mapapurihan mo ang Diyos, para ikaw ay pagpalain ng Panginoon.